Hello mga kaibigan, isa na naman pong usaping legal ang ating pag-uusapan sapagkat naalala ko, ngayon ay panahon na ng tag-ulan at uso na ang mga pagbaha. So maraming mga pangyayaring nagaganap hindi lamang dito sa Maynila kundi pati sa mga karatig probinsya. So sa ngayon na panahon ng tag-ulan, may mga ganitong klase ng issue. Halimbawa, merong magkatabing lote or magkatabing sakahan at yung isa ay nag-aalaga ng mga hayop kagaya ng baka, kalabaw, kambing at kung ano pang mga kahayupan. So, halimbawang isang araw biglang bumaha. Binaha yung mga hayop kagaya ng mga kalabaw, baka at kambing nung kapitbahay mo. Ngayon, nasira yung bakod. Yung kabilang property pala ay puro taniman ng palay at mga gulay. Ngayon, dahil sa lakas ng ulan at ng pagbaha, nasira yung bakod, nakalabas yung mga baka, kalabaw, kambing at kinain yung palay at mga pananim ng iyong kapitbahay. Ngayon, pagkatapos ng baha, syempre, nagsibalik na yung mga hayop, kompleto sila, walang namatay, walang nasira. Ang nangyari ay nakain yung mga palay at yung iba pang mga pananim. May pananagutan ba yung may-ari ng mga hayop na ito or wala silang pananagutan dahil nga naman parehas binagyo parehas binaha. Malay ba naman nating masira yung bakod at makalabas yung mga hayop? Pero tingnan po natin ang sinasabi ng Article 23 ng ating Civil Code of the Philippines kung ano ang sinasabi. Babasahin ko po. Article 23 of the new Civil Code of the Philippines states that even when an act or event causing damage to another's property was not due to the fault or negligence of the defendant, the latter shall be liable for indemnity if through the act or event he was benefited. Napakalinaw. So, ibig sabihin, kahit ito ay acts of nature or acts of God, kung ang isang tao ay nagbenepisyo doon sa mga pangyayaring yon, kailangan niyang bayaran yung pinsala ng isang taong napinsala niya. So kung titingnan po natin sino ang nagbenepisyo doon sa pagbagyo or pagbaha, syempre, yung may-ari ng mga hayop, ng mga baka, kalabaw, kambing, na kumain doon sa palay. So yung tao naman na may taniman, syempre, doble yung nawala sa kanya. Nabahaan na nga yung mga pananim niya, kinain pa ng mga hayop, so kailangan po siyang bayaran doon sa damage na nagawa ng mga hayop. Yan po ang sinasabi ng ating batas. Sapagkat ikaw na may-ari ng mga hayop ay nagbenepisyo doon sa pagbaha or doon sa pangyayari or event na tinatawag. Paano naman kung namatay din naman lahat ng mga baka, kalabaw, kambing at mga kahayupan mo pagkatapos nilang kainin yung mga pananim na iyon dahil nga nalunod sila sa baha pagkatapos nila itong kainin? May liability ka pa rin ba? Kailangan mo pa rin bang bayaran yung mga kinain ng hayop mo dahil kahit na ito ay namatay na? Ang sagot po ay wala. Hindi mo ito kailangang bayaran sapagkat kinain niya ng hayop mo yung mga pananim ng iyong kapitbahay, ngunit ikaw ay hindi nagbenepisyo. Nawalan ka rin kasi nalunod rin or namatay din lahat ng mga hayop na kumain ng kanyang pananim. So yun po ang kasagutan. Kung yung pananim ng iyong kapitbahay ay kinain ng mga kalabaw, baka kambing ng iyong kapitbahay, ngunit ang mga hayop na kumain ito ay namatay rin kasama ng pagbaha, wala po tayong pananagutan ayon sa batas. Yun lamang po mga kaibigan, na may natutunan tayo sa umagang ito. Kung nagustuhan ninyo ang aking paliwanag, maaari pong pakifollow lamang ang aking Facebook page at pakisubscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat po.